mismo evacuees, wala na rin silang makain, wala rin gamot, ang daming sugatan dahil yung ospital nila bumagsak na rin. So, yun po yung isa sa pinakamalaking problema. At sa ngayon, hanggang sa mga sandali nito, sa totoo lang ay wala pa rin po kaming linya ng komunikasyon sa team ni Mika Papa na kaninang umaga ay nakapag-report pa sa unang hirit. Wala pa po kaming komunikasyon sa kanya. So, yun po yung isa rin sa sinisikap namin na magkaroon ng linya ng komunikasyon. Ma'am Jess. Okay, Love, okay ka na ba? Kasi ngayon lang ba nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo sa inyong probinsya, Love? Mula nung ikaw maliit pa. Ngayon lang ba ngayon lang ba nagkaroon ng ganito? Oo nga, Ma'am Jess, kasi dito talaga po ako lumaki. Dito ako sa Alang-Alang, Leyte, no? Talagang itong lugar naman talaga namin ay madalas na binabagyo. Pero yung huli ko pong naramdaman na bagyo dito ay yung bagyong Ondang, kung hindi po ako nagkakamali, 1984 po yun, bata pa po ako, no? Pero hindi po ganito, Ma'am Jess, parang nung nandun kami sa loob talaga, Ma'am Jess, ng cathedral, talagang iisipin mo, Ma'am Jess, na naku, katapusan na talaga ng mundo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi yung ikot ng napakalakas, Ma'am Jess, na hangin na maatungal yung tunog niya na parang gusto niyang gibain yung buong cathedral. Nararamdaman namin. Nararamdaman po namin yung pag-alog ng mga pader na kung saan kami nakastay. Noong una, parang iniisip pa namin, siguro naman hindi ganito kalakas, pero nakikita ko, nakaharap po talaga kami dyan sa, yung nakikita niyo po sa mga monitor po ninyo, ganyan na ganyan po. At yung isa pang nakakatakot doon, yung paglipad, Ma'am Jess, ng mga kahoy, yung mga chandelier dyan sa loob ng cathedral, yung mga yero. Iniisip namin ako, mukhang ito na kaya katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Tapos iniisip ko pa yung pamilya ko po kasi yung nanay at tatay ko, saka yung kapatid ko, nandito rin po sila sa probinsya. Ang dami nang nagpa-flashback, parang doon ko na nagpapanik ako, tapos nagdasal, sabi ko, sige na nga, kailangan ko ng kumalma para maging kalmado rin yung ibang team, kasi kung magpapanik ako, wala rin naman mangyayari. So nung siguro after an hour, nang talagang iyak lang kami ng iyak, nagdasal kami, ako talaga, Ma'am Jess, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Love, sana okay yung mga magulang mo at yung lahat ng kamag-anak mo, ano? But in the meantime, kayo ni Jiggy, ano ba sa assessment ninyo ang pinakakailangan ngayon ng mga tiga Leyte? Bukod sa walang kuryente dyan, malakas pa rin ba ang hangin at ulan? Meron pong mga panakanakang pagbugso po ng hangin, minsan sumisipol po. Napapraning na nga po mga tao dito, Ma'am Jess, konting maklarinig nga lang po nilang may sumisipol, parang nabibigla na sila, parang gusto na agad nilang maghanap na ibang masisirungan. Tapos kanina, Ma'am Jess, natakot din kami kasi may nagtatakbuhan doon sa ilang area, ang dami-daming tao dahil narinig daw nila na yung meron daw nagsabi na biglang magkakaroon ng tsunami dito sa area dahil malapit lang talaga kami, Ma'am Jess, sa coastal. So lahat ng mga tao nag-aakyatan sa matataas na bahay, nagpapanik, sobrang nakakatakot. Okay, pero kailangan, kagaya ng sinabi ni Jiggy, pagkain, gamot, kailangan po nila dito tubig. At kung maaari lang din po, siguro may mag-counselor rin po sa kanila kasi napaka-depressing po talaga ng area na to, ng lugar po na ito, no? Kagaya nung, mas matindi nga po yung kay Jiggy kasi talagang kailangan po nilang maglakad ng ilang oras at makita nila po yung bawat sitwasyon po ng mga lugar na dinadaanan nila. So, yun po, Ma'am Jess, sana may makarating po gamot, pagkain, tubig po para sa mga kababayan ko dito po sa Palolete at sa Tacloban na rin po. At sa iba pa pong lugar kasi marami pong nasalanta nga po nitong si Yolanda. okay, pero Jiggy, liwanagin lang natin, pati sa'yo, Love, no? Yung tubig na umakyat mula sa dagat, storm surge daw yon.
kasi nakakapanik talaga pagka narinig natin yung salitang tsunami. Wala hong ganong nangyari. Storm surge po yun. Dulot ho ng bagyo. So, siguro mabuti nakalipas na yung mata ng bagyo dyan sa Leyte. Tigilan na po natin yung magpanik. Ang unahin na po siguro natin kailangan gawin ngayon ay